Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings. Basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, nagkaisa ang lahat ng angkan ng Israel na pumunta sa Hebron upang makipagkita kay David. Sinabi nila, "Kami laman ng iyong laman at dugo ng iyong dugo. Nang si Saul ang hari namin, nanguna ka sa mga kawal ng Israel sa pakikipagdigma. Ipinangako sa iyo ng Panginoon na gagawin kaniyang hari upang mamuno sa kaniyang bayan. Lahat ng matatanda ng Israel ay nagpunta nga sa Hebron at dooy nakipagkasundo sa kanya sa harapan ng Panginoon. Binuhusan nila ng langis si David at kinilalang hari sa Israel." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ngayon na ang huling linggo ng taon ng simbahan. Next week ay unang linggo na ng Adbyento, isang bagong taon na ang kalendaryo ng simbahan. Ang huling linggo ay nagpapaalaala sa atin ng wakas ng panahon. Ang inaasahan natin sa wakas ng panahon na magiging lantad na ang tagumpay ng Diyos sa lahat ng kasamaan. Kaya bawat huling linggo ng taon ng simbahan ay kapistahan ng Christ the King. Maging lantad na sa lahat ang tagumpay ni Jesus. Siya ay kikilalanin ng lahat bilang hari ng sansinukob. Ang paghahari ni Jesus bilang Mesiyas o Kristo ay nakaugat sa paghahari ni David. Umaasa ang mga Hudyo na ang Mesiyas ay isang dakilang hari ayon sa paghahari ni David. Sa buhay ni Jesus, siya ay tinatawag ng ilan na anak ni David. Ang title na ito ay nagpapahiwatig ng pag-asa na maghahari siya sa kanila tulad ng paghahari ni David. Matagumpay at makatarungang paghahari. Si Saul ay ang unang hari ng mga Hudyo. Sa kanyang paghahari, ilang beses siya tinanggihan ng Diyos dahil sa hindi tapat ang puso niya sa pagsunod sa Diyos. Naging siloso din siya kay David sa tagumpay nito laban sa mga Pilisteo. Kaya dumating ang panahon na ang pinagkaabalahan niya ay hanapin si David upang patayin ito. Hindi naman siya kinalaban ni David, kahit na may ilang pagkakataon na maaari niyang patayin ito. Kinikilala niya na si Saul ay itinalaga ng Diyos at ang Diyos lang ang maaaring magtanggal sa kanya sa pagiging hari. Nung namatay si Saul sa Gilboa, sa isang digmaan laban sa mga Pilisteo, si David ay tinanggap ng tribu ng Huda na hari nila doon sa Hebron. Mga ilang taon din na nagkaroon ng digmaan ang tribu ng Huda laban sa ibang tribu ng Israel na pinamumunuan ni Ishbosheth, isa sa mga anak ni Saul. Nung mamatay si Ishbosheth, pumunta ang mga leaders ng mga tribu ng Israel sa Hebron at doon kinilala nila ang paghahari ni David. Naging isang kaharian uli ang lahat ng tribu ng Israel sa ilalim ni David. Ito ang pagbasa natin ngayong araw. Binuhusan nila ng langis si David sa Hebron at kinilalang hari siya sa Israel.
Sa hindi katagalan, sinalakay ni David ang Jerusalem at natalo ito. Kaya ito'y kinilala na lungsod ni David at dito naghari si David sa buong Israel. Ang Jerusalem na ang naging sentro ng kaharian ng Israel. Dinala ni David ang kabanang tipan sa Jerusalem, kaya naging sentro na rin ito ng relihiyon ng mga Israelita. Mas lalo pang naging tanyag ito noong tinayo ni Solomon ang templo sa Jerusalem. Isang gampani ng hari ay siya ay ang nagiging source of unity of the whole nation. Ngayong si David na ang kilalang hari, naging source ng unity na siya ng lahat ng mga tribu ng Israel. Sa pagkilala natin kay Jesus, na siya ay anak ni David, kinikilala natin ang pagiging hari ni Jesus. Pero para sa atin, hindi lang siya hari ng mga Hudyo. Siya ay hari ng lahat ng mga kumikilala sa Diyos. Hari siya ng lahat ng mga pinaghaharian ng Diyos. Kaya kinikilala natin si Jesus na hari natin kung sinusunod natin ang kanyang mga patakaran. Kaya hayaan nating paghariin siya sa atin. Ang paghahari niya ay hindi teritorial. Hindi lupain ang pinaghaharian niya. Pinaghaharian niya ang ating puso. Iligay natin siya sa sentro ng ating puso. Sundin natin ang kanyang kalooban. Halina Jesus, maghari ka sa aking buhay. Idinadambana kita sa aking puso at sa aking buhay. Susundin ko ang iyong kalooban at mananalig ako sa iyo. At ako po ay si Bishop Roderick Pabilio dito sa First Things First.